Sa nakaraang video natapos tayo kung saan inalok ni Gang Ting ang ating bida para maglaban sila ng one-on-one. Kinausap ni Ching Ji si Chen at sinabing akala niya ay sapat lang ang lakas nito para manalo, pero hindi niya inasahan na ganito kalala ang magagawa nito at babasagin pa ang lahat ng record na may perfect score. Sinabi pa niya na ngayon ay usap-usapan na si Chen sa lahat ng balita at balita sa buong lugar. Inamin niya na napakagandang desisyon pala ang ginawa niya noong una. Dahil dito, sinabi niya na hindi na kailangang bayaran ni Chen ang utang na 1.5 milyon. Ituturing na lang daw niya itong investment o suporta para sa magandang kinabukasan nito. Pero kahit ganoon, mariing tumanggi si Chen. Sinabi niya na utang ay utang at may prinsipyo siya na kailangan itong bayaran at hindi pwedeng basta na lang tanggapin ng libre. Ramdam na ramdam ang katatagan at integridad sa kanyang mga salita. Pumasok si Chen at sinabi na may dalawang bagay siyang sasabihin. Una ay tungkol sa deadline ng bayad at nakiusap siya na bigyan pa siya ng 1 linggong palugit. Ipinaliwanag niya na dahil nagtali ang resulta, kalahati lang o 500,000 ang nakuha niya at kulang pa ito sa kailangan niyang bayaran. Sinabi rin niya na magkakaroon sila ng one-on-one tiebreaker ni Gang Ting pagkalipas ng 1 linggo at ang laban ay magaganap sa loob ng isang Wild Devil's Cave sa labas ng paaralan. Nang marinig ito, labis na nagulat at nabigla si Ching Ji. Halos hindi makapaniwala ang kanyang isip at tinanong kung totoo bang papasok sila sa ganitong klaseng lugar kahit na mga estudyante pa lang sila at wala pang sapat na propesyonal na karanasan at training. Ramdam na ramdam ang takot at pag-aalala niya dahil alam niyang sobrang delikado at mapanganib ang lugar na iyon at hindi biro ang panganib na kahaharapin nila doon. Sinabi ni Chen na huwag mag-alala dahil sigurado siyang mananalo siya sa tiebreaker pagkalipas ng 1 linggo. Kapag nangyari iyon, makukuha niya ang natitirang 500,000 at mababuo na ang kailangan niyang bayad. Dagdag pa niya, bilang interes o kabayaran sa pagpapaliban ng utang, ibibigay din niya rito ang lahat ng materyales at gamit na makukuha niya mula sa Devil's Cave. Dahil dito, labis na namangha at hindi makapaniwala si Ching Ji. Sa kanyang isip, iniisip niya kung paano nagagawa nitong maging kalmado at walang takot kahit napapasok ito sa napakadelikado at mapanganib na lugar. Imbes na matakot, ang inaalala lang pala nito ay kung paano mababayaran ang utang at interes. Dahil dito, inamin niya sa sarili na talagang pambihira at kakaiba ang pagkatao ni Chen at talagang hindi ito katulad ng ibang tao. Pagkatapos pag-usapan ng tungkol sa utang at interes, sinabi ni Chen na may isa pa palang dahilan kung bakit siya pumunta at may mas mahalaga pa siyang sasabihin. Habang nagsasalita siya, bigla niyang hinawakan ang baso at dahan-dahang itinaas ito. Ramdam na ramdam ang bigat at tensyon sa paligid habang seryoso at matigas ang kanyang mukha at tingin. Naging alerto at seryoso rin si Ching Ji at hinihintay kung ano ang susunod na sasabihin nito. Ramdam na may malaking bagay na magaganap at hindi na ito basta simpleng usapan lang. Nang marinig at makita ang nangyari, labis na nabigla at natakot si Ching Ji. Tumulo ang pawis sa kanyang noo at hindi makapagsalita dahil sa sobrang gulat at takot sa narinig at nakita niya. Bigla siyang tumayo at nanginginig ang buong katawan habang nakatingin kay Chen. Ramdam na ramdam ang bigat at takot na bumabalot sa buong kwarto at hindi niya alam kung ano ang iisipin o gagawin sa ganitong sitwasyon. Ika-17 ng Hunyo at hapon na sa Qingshui Middle School, tuwang-tuwa si Yunie dahil tapos na ang huling pagsusulit at simula na ng bakasyon. Itinaas pa niya ang kanyang mga kamay at sumigaw sa sobrang saya. Habang nag-e-enjoy, bigla siyang napahinto at naalala na ngayon din pala ang araw ng graduation assessment ng kanyang kuya na si Chen. Kumuha siya ng kanyang cellphone at tiningnan ang litrato nilang dalawa. Ramdam na ramdam ang pagmamahal at pag-aalala niya habang iniisip ang kalagayan at resulta ng kapatid niya. Bumalik ang alaala noong 4 na taon na ang nakararaan. Tuwang-tuwa at halos hindi makapaniwala si Chen habang hawak ang sulat ng pagtanggap mula sa National Awakener University. Masayang-masaya niyang sinabi kay Yunie na natuklasan na may elemental potential pala siya at tanggap na siya sa paaralan. Nagulat at labis na natuwa rin ang kapatid niya at tinanong kung ibig sabihin ba nito ay magiging isang Awakener na rin siya tulad ng kanilang mga magulang. Sinagot niya ito ng oo at sinabi na ngayon ay makakapasok na siya sa malalaking guild at kikita ng maraming pera. Ipinangako niya sa kapatid niya na sisiguraduhin niyang magiging mas maganda at maayos ang buhay nila. At sa kanyang isip, may isa pa siyang malaking pangarap.
Umaasa siya na balang araw ay malalaman at matutuklasan din niya ang katotohanan sa likod ng biglaang pagkawalan ng kanilang mga magulang. Sobrang tuwa at proud na proud si Yunie sa kanyang kuya, sumigaw siya at sinabing talagang kahanga-hanga at pinakamagaling si Chen at sigurado siyang magiging isang napakagaling at matagumpay na awakener ito balang araw. Bumalik naman ang alaala noong hindi pa ito tanggap at wala pang natutuklasang kapangyarihan. Noon, labis na nalulungkot at naiinis si Chen dahil senior na siya pero wala pa ring nangyayari at hindi pa rin siya nagigising. Pero kahit ganoon, nandoon lang si Yunie at pinalakas ang loob niya, sinabi nitong ayos lang ang lahat at kailangan lang niyang magpatuloy at magsikap palalo, dahil sa suporta at paniniwala ng kapatid niya, muling nabuhayan ng loob si Chen at nagdesisyon na maghihintay at magsisikap hanggang sa dumating ang tamang panahon. Sa isip ni Yunie, naalala niya na simula nang pumasok si Chen sa unibersidad, wala itong inatubagi at mas lalo pang nagsikap at nag-aral ng mabuti, pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap, sa huli ay siya pa rin ang naiwan at hindi nagkaroon ng kakayahan na maging isang ganap na awakener. Habang nakatingin sa litrato, labis siyang nalungkot at naiisip niya kung gaano kahirap at kalungkot para sa kapatid niya na makita ang lahat ng kasama niya na nagtatagumpay at nagkakaroon ng kapangyarihan habang siya ay naiiwan. Alam niyang sobrang lungkot at pag-iisa ang naramdaman nito noon, pero kahit ganoon, hindi kailanman ipinakita ni Chen sa kanya ang tunay na nararamdaman at laging pinaparamdam na ayos lang ang lahat. Biglang naputol ang malalim niyang pag-iisip nang tawagin siya ng kanyang kaklase na si Zutong. Masayang sinabi nito na may dalawang henyo na nagtapos sa National Awakener University at siguradong malaking balita ito. Patuloy na ikinwento ni Zutong ang tungkol sa dalawang henyo na nagtapos. Sinabi niya na pareho silang nagdala ng perpektong score sa kanilang mga koponan at kahit ang vice chairman ng Guild Alliance ay personal na nakipagkita at labis na humanga sa kanila. Dahil dito, usap-usapan na sila sa lahat ng balita at siguradong sisikat at magiging kilala ang buong Kangchang County dahil sa kanila. Biglang napahinto si Zutong at tinanong si Yunie kung hindi rin ba nag-aaral doon ang kanyang kuya. Nagulat at napahiya naman si Yunie at hindi alam kung ano ang isasagot. Tumulo pa ang pawis sa kanyang noo habang pilit nang umingiti at nagsasabing oo. Biglang naputol ang usapan nang may lumapit na lalaki at tinawag siya, si Jin Duoxin ito, isang estudyante rin sa kanilang paaralan. Masaya nitong sinabi na nag-book na ito ng private room sa penthouse ng Zaifeng Building at inaya siyang pumunta doon bandang 3:00 ng hapon. Ramdam na ramdam ang pagkagulat at pagkabigla ni Yunie at ng kanyang kaibigan sa biglaang pangyayari at pag-aya nito. Nagulat na naman si Zutong at tinanong kung kailan pa sila nagkakilala ni Jin Duoxin na isa sa mga sikat at idol sa paaralan, pero hindi nakasagot si Yunie at nanahimik na lang dahil sa sobrang hiya at pagkabalisa. Bigla na lang siyang tumakbo palayo at hindi pinansin ang pagtawag at pagtatanong kung bakit siya nagmamadali. Habang tumatakbo, bumalik ang isip niya sa nangyari, naalala niya na masayang-masaya ang lahat at usap-usapan ang tagumpay ng dalawang henyo na nakakuha ng perfect score. Pero sa kabilang banda, naiisip niya ang kanyang kapatid na si Chen, kahit gaano man ito kagsikap noon, sa huli ay hindi pa rin ito nagkaroon ng kakayahan at naiwan. Sobrang sakit at lungkot ang naramdaman niya at halos maiyak na lang habang iniisip kung gaano kahirap para sa kapatid niya ang sitwasyon. Dahil dito, mas lalo niyang minadali ang pagtakbo. Sa isip niya, kailangan niyang umuwi agad at maghanda ng masarap na pagkain para pasayahin at palakasin ang loob ng kanyang kuya. Gabi na ng June 17 at nasa loob sila ng apartment na inuupahan, labis na namangha at hindi makapaniwala si Chen nang makita ang dami at sarap ng pagkaing inihanda ni Yunie. Halos hindi siya makapagsalita at tinanong kung paano nagkaroon ng oras ang kapatid niya na magluto ng lahat ng iyon, amoy na amoy pa ang masarap na sukiyaki hotpot at iba pang ulam na talagang nakakatakam. Habang kumakain at nag-e-enjoy, biglang bumukas ang telebisyon at nagsimula na ang balita. Ipinalabas dito ang tungkol sa matagumpay na pagtatapos ng Dongzhi National Awakener University at ang Graduation Combat Assessment. Nabanggit din na personal na dumating at nakipag-usap si Vice Chairman Carl Cavendish ng Guild Alliance at labis na humanga sa mga estudyante. Nang marinig at makita ito, napahinto si Chen at ramdam na ramdam ang bigat at lungkot sa kanyang mukha habang pilit nang umingiti at kumakain. Habang nakatingin kay Chen, alam na alam ni Yunie na pilit lang itong nagpapakatatag at nagpapanggap na ayos lang ang lahat,
Alam niya na sobrang bigat at sakit para sa sinuman ang bumagsak sa ganitong mahalagang pagsusulit, pero kahit kailan ay hindi nito ipinapakita ang tunay na nararamdaman at laging pinipiling maging matapang sa harap niya. Patuloy ang pagbabalita at nabanggit na may dalawang henyo na nakakuha ng perfect score at tinawag silang twin geniuses. Ipinaliwanag din kung paano nila pinamunuan ang kani-kanilang grupo at kung gaano sila kahanga-hanga sa paningin ni Vice Chairman Carl. Habang pinupuri ang isa sa mga leader, biglang binanggit ng reporter ang pangalan ni student si Chen. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Yunie at halos hindi makapaniwala sa narinig. Biglang nabago ang ekspresyon ng mukha niya at ramdam na ramdam ang sobrang gulat at pagkagulat sa biglaang pangyayari. Biglang nanigas ang buong katawan ni Yunie at hindi makagalaw sa kinauupuan niya. Tumulo ang pawis sa kanyang noo at nanlaki ng gusto ang kanyang mga mata habang nakatingin sa telebisyon. Halos hindi siya makapaniwala at parang tumigil ang mundo niya nang marinig na inulit ng reporter na ang estudyanteng nakakuha ng perfect score at labis na pinuri ay walang iba kundi si student si Chen. Sobrang gulat at pagkamangha ang naramdaman niya at hindi alam kung ano ang iisipin o sasabihin. Ramdam na ramdam ang bigat at tensyon sa buong kwarto habang unti-unting lumilinaw sa isip niya na ang kanyang kapatid pala ang isa sa mga henyong iyon at hindi ito bumagsak kundi isa pa sa mga pinakamahusay na nagtapos. Sa madilim at nakakatakot na lugar, kitang-kita ang mga bakas ng dugo at kadena na nakakalat sa paligid. Seryoso at malamig ang boses ni Gong Lin habang sinasabi na inihanda niya ang lahat ng ito para sa kausap niya. Ipinaliwanag niya na siya mismo ang naghanda ng entablado at siya rin ang nag-imbita ng mga manunood para lang sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng paghahanda, biglang nagbago ang tono ng pananalita niya at may halong galit at disappointment. Sinabi niya na kahit ganito ang lahat, si Gong Ting pa rin ang sumira at bumagsak sa inaasahan at hindi nagampanan ng maayos ang kanyang papel. Ramdam na ramdam ang bigat at tensyon sa bawat salita at ramdam mo na sobrang galit at dismaya ang nararamdaman ni Gong Lin sa nangyari. Seryoso at may halong matinding galit ang boses ni Gong Lin habang sinasabi na hindi nanalo si Gong Ting, sa halip na magtagumpay. Mas lalo pang idiniin niya na natalo lang ito sa isang taong walang pangalan at hindi kilala. Tumulo ang pawis at dugo sa katawan ni Gong Ting habang nakayuko at hindi makasagot. Ramdam na ramdam ang hiya at sakit na nararamdaman niya sa bawat salitang binibitawan ng kanyang ama. Sinabi pa ni Gong Lin na simula ngayon ay wala na itong karapatang magdesisyon para sa sarili niya. Inanunsyo niya na inayos at inihanda na niya ang lahat para sa isang rematch na magaganap pagkalipas ng isang linggo. Dahil hindi raw ito marunong at hindi kayang gawin ang trabaho ng mag-isa, siya na mismo ang kikilos at gagawa ng paraan para siguraduhing mananalo ito sa susunod. Ramdam na ramdam ang bigat at puwersa sa bawat salita at halatang hindi na ito nagpapatawad o nagbibigay ng pagkakataon. Matigas at walang pag-aalinlangan ang boses ni Gong Lin habang mariing sinasabi na gagawin niya ang lahat ng paraan para makuha ang gusto niya. Sa kanyang mga mata, kitang-kita ang determinasyon at pagiging walang awa. Ipinaalala niya ng malinaw na ang unang pwesto at ang titulong pinakamahusay ay para lamang sa pamilya nila at walang ibang dapat makakuha nito. Ramdam na ramdam ang bigat at panganib sa bawat salita at halatang handa siyang gawin ang kahit ano, kahit pa ang pinakamalala at pinakamahirap na paraan, basta't masigurado niya na mananatili ang kapangyarihan at karangalan sa kanilang angkan. Bumalik ulit ang balita at inulit na may dalawang estudyante na nakakuha ng perfect score at tinawag silang twin prodigies dahil sa pambihirang tagumpay na iyon. Sinabi rin na labis na humanga si Vice Chairman Cavendish at personal na pinuri ang mga ito, at nang banggitin ang pangalan ng estudyanteng pinakanamanghaan siya. Nang marinig iyon, muling nagulat at nanlaki ang mga mata ni Yunie. Tumulo na naman ang pawis sa kanyang noo at halos hindi makagalaw sa kinauupuan niya dahil sa sobrang gulat at pagkalito. Ramdam na ramdam ang biglaang pagbabago ng tensyon at hindi niya alam kung ano ang iisipin o gagawin. Hindi pa rin makapaniwala si Yunie at paulit-ulit na binibigkas ang pangalang Ashley habang tumutulo ang pawis at takot sa kanyang mukha. Ipinaliwanag pa sa balita na labis na humanga si Chairman Carl sa galing at husay ni Ashley at umaasa siya na marami pang ganitong talento ang lilito at umusbong sa Easternia. Dahan-daang lumingon si Yunie at tinanong ang kanyang kapatid kung siya ba talaga ang Ashley na nabanggit sa balita. Nang marinig iyon, huminto sandali si Chen at seryosong tumingin sa kanya, kalmado at parang wala lang sa kanya ang lahat habang sinasagot na oo at tinanong kung bakit at may problema ba. Ramdam na ramdam ang bigat at tensyon sa bawat sandali at halatang may
Malaking sekreto siyang itinatago at hindi lang simpleng estudyante ang kanyang kapatid. Biglang nabitawan ni Yunie ang hawak niyang sandok at tumalsik ito at nabasag sa sahig dahil sa sobrang gulat at pagkagulat. Kasabay nito ay biglang kumulog at kumidlat ng malakas sa labas na parang sumasalamin sa matinding emosyon na nararamdaman niya. Hindi pa rin siya makapaniwala at paulit-ulit na iniisip na ang kanyang sariling kapatid pala ang may gawa ng lahat ng iyon. Sa isip niya, hindi lang ito basta nakakuha ng perfect score at pinamunuan ng grupo nila. Higit pa doon, personal na pinuri at binigyan ng espesyal na pagkilala ito ni Vice Chairman mismo ng Guild Alliance. Ramdam na ramdam ang panginginig at takot sa kanyang buong katawan habang unti-unting lumilinaw sa isip niya kung gaano talaga kalaki at kahanga-hanga ang tagumpay na nakamit ng kanyang kuya at kung gaano siya kalakas at kahusay. Nanahimik lang ang buong kwarto at ramdam na ramdam ang bigat at tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa isip ni Yunie, paulit-ulit na umuulit na hindi siya makapaniwala sa nangyari at sa taong nakikita niya sa harap niya. Ang kanyang kapatid na laging nasa tabi niya at inakala niyang ordinaryong tao lang pala ay isa palang henyo at isa sa pinakamahusay na nagtapos. Dahan-daang tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay si Chen. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Tuwa, pagmamalaki, at sobrang gulat. Sa wakas ay nagsalita siya at may halong iyak habang sinasabi na ginawa nga niya talaga at nagtagumpay siya sa lahat ng pagsubok. Ramdam na ramdam ang pagmamahal at paghanga sa bawat salita at halatang sobrang proud siya sa kanyang kuya. Gabi na ng June 17, 2157 at katatapos lang ng graduation combat exam, nasa isang marangyang lugar si Carl Cavendish, ang Vice Chairman ng World Guild Alliance, at tahimik na ninanamnam ang masarap na pagkain. Habang kumakain ng premium wagyu galing sa Esternia, masaya niyang sinabi na wala talagang tatalo sa lasa at kalidad nito. Pagkatapos ay kalmado niyang tinanong si Ling Yu kung kumusta na ang sitwasyon sa kabilang banda at kung ano ang mga balita. Dahan-daang inilapag ni Ling Yu ang isang folder o dokumento sa mesa at seryosong sinabi na ito na ang lahat ng impormasyon at datos na nakalap nila hanggang sa ngayon. Ramdam na ramdam ang bigat at kahalagahan ng pag-uusap nila at halatang may malaking plano o bagay silang pinag-uusapan na may kinalaman sa mga nangyari kanina. Binuksan nila ang folder na may markang top secret at may pamagat na The GLUTTONON, na banggit na sa loob ng isang taon ay wala man lang bakas o palatandaan na naiwan ng taong hinahanap nila. Dahil dito, nag-aalala sila na baka alam na nito na binabantayan at sinusundan nila ito. Pinuri naman ni Carl Cavendish ang gawa ni Ling Yu at sinabing magaling ito at kumain muna sila bago magpatuloy. Pero bago pa man sila makakain, may sinabi pa si Ling Yu na may isa pang bagay. Sinabi niya na may napansin siyang kakaiba at kainahinala sa isang tao na nakasalamuha at nakaharap ni Carl kamakailan. Nang marinig iyon, nagulat at naging seryoso agad si Carl at nagtanong kung sino ito at tungkol saan. Ramdam na ramdam ang bigat at tensyon sa pag-uusap nila at halatang may malaking bagay na namang malalaman. Seryoso at may halong pag-aalala ang boses ni Ling Yu habang ipinapaliwanag ang bilis ng paglakas at pag-unlad ng kakayahan ng taong iyon. Sinabi niya na sobrang bilis at hindi normal kaya hindi ito pwedeng baliwalain o ipagsawalang bahala lang. Samantala, sa loob ng Dreadspire, makikita si Chen na puno ng determinasyon at lakas. Sa loob ng 2 linggo ay walang tigil siyang nag-training at lumalaban sa unang palapag. Halos lahat ng halimaw at kalaban sa lugar na iyon ay natalo at napasuko niya, kitang-kita sa kanya ang pagiging matapang at mahusay at halatang patuloy pa ring lumalakas at gumagaling ang ating bida. Lumabas ang status window ni Chen at makikita na level 17 na siya at sobrang taas na ng kanyang stats. Lalo na ang bilis niya na umabot na sa 740 at lakas na 370. Bukod pa rito, fully adapted na rin siya sa 10x gravity environment kaya mas lalo pa siyang lumakas at gumaling. Pagkatapos ng graduation exam, nakakuha siya ng isang star at tumaas ang kanyang class proficiency. Napagtanto niya na kapag inuulit-ulit at pinapractice mo ang isang bagay, talagang tumataas at gumaganda ang kakayahan mo dito. At dahil dito, napagtanto niya na wala pa ring limitasyon ang kanyang 4 na klase at pwede pa silang lumakas at umunlad ng higit pa, kitang-kita na handa na siya at patuloy pa ring magiging mas malakas at mas kahanga-hanga. Ginamit ni Chen ang star na nakuha niya at idinagdag ito sa kanyang bilis o speed, na siyang pinakamahalagang stat para sa isang assassin. Dahil dito, umabot na siya sa level na katumbas ng isang A-rank assassin,
pero kahit ganito na siya kalakas at kabilis, may naramdaman pa siyang kakaiba at parang may kulang pa. Biglang nagbago ang eksena at nakita niyang napapaligiran siya ng malalaki at nakakatakot na mga halimaw na parang mga itim na leon na may kislap na kulay lila at asul. Ramdam na ramdam ang tensyon at panganib sa paligid at halatang may malaki at mabigat na laban na namang naghihintay sa ating bida. Lumabas ang pangalang Overlord at nakita ang itsura ng pinuno ng mga halimaw, isang dambuhalang leon na kulay lila at parang gawa ng apoy at dilim. Sa isip ni Chen, inamin niya na kahit anong gawin niya ay hindi niya man lang magawang matamaan o masugatan ang Overlord na ito. Pero hindi siya sumuko at sa halip ay mas lalo pang pinaganya ang kanyang lakas, ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang lightning assassin at tinawag ang kanyang espesyal na galaw na Flash God. Kasabay ng kulog at kidlat, sumugod siya ng sobrang bilis papunta sa mga kalaban, ramdam na ramdam ang init at puwersa ng laban at halatang ibang level na ang laban na ito. Napansin ni Chen na may kakaiba at kakatwang kakayahan ng Lion King Overlord na ito. Sa tuwing susugod siya at akala niya ay tatamaan na niya ito, bigla na lang itong nawawala o naglalaho na parang bula. At sa isang iglap, bigla na lang itong lilito sa pinakamalayong lugar mula sa kanya, parang kaya nitong kontrolin ang espasyo o distansya kaya sobrang hirap itong abutin at matamaan. Ramdam na ramdam ang hirap at frustration na nararamdaman niya pero sa kabila nito ay mas lalo pang tumitindi ang kanyang determinasyon na talunin ito. Sinuri ni Chen ang galaw at porma sayo ng mga kalaban, napansin niya na kahit palipat-lipat sila ng pwesto, ang kanilang porma sayon ay nananatiling pareho at hindi nagbabago. Dalawang lioness ang laging nasa harap at malapit sa kanya para abalahin at harangin siya, ang dalawa naman ay nasa likod at naghihintay ng tamang pagkakataon. At ang Lion King mismo. Laging nananatili ito sa pinakamalayong distansya at hinahayaan lang ang mga tauhan niya ang gumawa ng lahat ng trabaho. Sa isip ni Chen, hindi makapaniwala siya na ganito ang klase at estilo ng isang overlord. Nagtataka siya kung anong klaseng nilalang ito at kung bakit ganito ito kumilos. Ramdam na ramdam ang tensyon at determinasyon sa kanyang mukha habang pinaplano ang susunod niyang hakbang. Sumugod muli ang isa sa mga lioness at akmang kakagitin si Chen, pero mabilis siyang kumilos at gumamit ng kidlat para harangin at saluhin ang atake nito. Nagkaroon ng malakas na banggaan at puwersa, pero sa huli ay muling ginamit ng halimaw ang kakayahan nitong maglaho at lumipat ng pwesto. Sa isip ni Chen, inis na siya at sinabing ginagawa na naman nito ang parehong kalokohan o trick, ramdam na ramdam ang bilis at init ng laban at halatang hindi siya papayag na manalo lang sila sa pandaraya. Napagtanto ni Chen ang pattern ng mga kalaban, sa tuwing aatake siya sa isang lioness, bigla itong nawawala at biglang lilito sa tabi mismo ng Lion King. At kapag tumigil siya sa paggalaw, may sumusugod agad na isa pa para akitin at pilitin siyang umatake. Parang may sariling isip at sistema ang mga ito at alam nila kung paano siya manipulahin, pero hindi nagpatinag si Chen at sa halip ay mas lalo pang pinaganya ang kanyang lakas at kidlat. Ramdam na ramdam ang init at puwersa ng laban at halatang handa na siyang gumamit ng mas malakas na paraan para talunin sila. Patuloy ang matinding laban at palitan ng atake, napansin ni Chen na sobrang higpit at perpekto ng koordinasyon at porma sayon ng mga kalaban. Parang isang buong makina o sistema ang mga ito na gumagalaw ng sabay-sabay at walang mali. Sa isip niya, inamin niya na halos nakaka-amaze at nakakaganda na tignan kung gaano sila kaorganisado. Pero sa kabila ng paghanga, alam niyang ito rin ang dahilan kung bakit sila sobrang hirap talunin, at dahil dito, mas lalo pang tumitindi ang kanyang determinasyon na basagin ang kanilang porma sayon at talunin silang lahat. Nakikita natin ang paulit-ulit na siklo ng laban, attack, vanish, reposition. Sa tuwing tatamaan o aatake sila, bigla silang nawawala at lumilipat ng pwesto, tapos babalik at aatake ulit, parang walang katapusan at nakakapagod na taktika. Pero kahit ganito, hindi sumuko si Chen. Sa bawat pag-atake at paglaho ng mga kalaban, mas lalo niyang pinag-aaralan ang bawat galaw at timing nila. Ramdam na ramdam ang bigat at bilis ng laban, at halatang may napapansin na siyang paraan o butas sa kanilang sistema para tuluyan silang talunin. Parang walang katapusan ang siklo at paulit-ulit lang ang nangyayari, sa isip ni Chen, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubos at pinapagod ng ganitong sistema. Ramdam na ramdam ang bigat at hirap ng laban, at makikita sa mukha niya ang pagod at pawis,
pero sa kabila nito, hindi nawala ang kanyang tapang at determinasyon. Sa huli, tumingin siya ng masama at parang may napagtanto o naisip na siyang paraan para tapusin na ito, halatang hindi na siya magpapaloko at handa na siyang gumawa ng desisyon na magpapabago sa takbo ng laban. Ramdam ni Chen na parang pinaglalaroan lang siya ng kalaban at hindi seryoso ang laban na ito. Pero bigla siyang napahinto at may naisip. Tinanong niya ang sarili kung bakit ba niya sinusundan ang takbo ng laro nila at bakit siya nakikipagpatintero sa bilis. Napagtanto niya na mali ang ginagawa niya at hindi dapat siya nakikipagsabayan sa estilo nila. Kaya sa isang iglap, nagbago ang isip niya at desidido na siyang baguhin ang takbo ng laban. Dahil ayaw makipaglaban ng mga kalaban ng harapan at puro taktika lang ang gamit, nagdesisyon si Chen na baguhin ang klase. Kaya lumabas ang salitang switching class at nagbago ang itsura niya. Mula sa pagiging assassin na mabilis at malapitan ang atake, naging mage siya na may kapangyarihang yelo at lamig. Sa isip niya, kung ayaw nilang lumapit, siya na lang ang gagawa ng paraan para abutin sila kahit gaano pa kalayo. Gagamitin niya ang kapangyarihan ng mage para wasakin silang lahat mula sa malayo at tapusin na ang laban. Tapos na ang pagpapalit ng klase at lumabas ang salitang class switch complete. Naging Frostbone King siya at tinawag na Cloud Mage. Puti na ang buhok at balat niya at puno ng yelo at kristal ang katawan. Makikita rin ang mga kakayahan niya tulad ng Frost Spike at Frost Bomb na kayang tumagos at sumabog sa malawak na area. Mataas ang stats niya sa lakas at elemento at handa na siyang gamitin ang kapangyarihan ng yelo para wasakin ang lahat ng kalaban kahit gaano pa kalayo sila.